Ano? Ibinigay mo lahat ng 5 milyong yuan na bayad sa demolisyon. Wala man lang natira para sa akin. Tama. Lahat ng 5 milyon. Pinagdesisyonan namin ng nanay mo. Ibinigay namin sa Hope Foundation. Gusto naming gumawa ng makabuluhang bagay. Tinitigan ko siya, tapos bigla akong natawa. Noong nakaraang buwan lang sinabi ko sa kanya na gusto kong bumili ng tirahan sa kabisera. Kulang ako ng 200,000 para sa paunang bayad. Sabi niya, bata ka pa. Hindi ba pwedeng magrenta ka na lang? Sige, pera ninyo naman iyan. Kung ganoon, problema ninyo na rin ang pagretiro ninyo. Ano ang ibig mong sabihin? Simula ngayon tapos na tayo. Tumunog ang telepono ko. Marcos, sabi ng tatay mo gusto mong putulin ang ugnayan mo sa pamilya. Tama. Paano mo nagawa iyon? Alam mo ba kung gaano kahirap nagtrabaho ang mga magulang mo para mapalaki ka? Sabi ng tatay mo, galit ka dahil ibinigay nila ang bayad sa demolisyon. Tita Carol, may sasabihin ako sa inyo. 8 taon na akong nagtatrabaho sa kabisera, $2,500 bawat buwan. Alam ko, maayos ang trabaho mo. Nakaipon ako ng $50,000. Ayos naman iyan, hindi ba? Pero ang paunang bayad sa kabisera ay hindi bababa sa $200,000. Kulang pa ako ng $150,000. Noong nakaraang buwan sinabi ko kay tatay na gusto kong bumili ng tirahan. Ano ang sinabi niya? Ano ang sinabi niya? Sabi niya, bata ka pa. Bakit mo kailangang bumili ng bahay? Hindi ba pwedeng magrenta ka na lang? Tapos bigla siyang lumingon at nagbigay ng 5 milyon. Tita Carol, $600 ang renta ko bawat buwan. 8 taon. Halos $60,000 na ang nawala sa akin sa renta pa lang. Hindi ako tutol sa paggawa nila ng mabuti. Pero ayaw nilang magbigay ng $150,000 para sa akin. Tapos bigla silang magbibigay ng 5 milyon. Subukan mong intindihin ang tatay mo. Marami rin siyang pinagdaanan. Naiintindihan ko iyon. Kaya kailangan din niyang intindihin ako. Ano ang ibig mong sabihin na 32 ka na? Walang bahay. Kakahiwalay lang sa akin ang nobya ko na 3 taon ko nang kasama dahil dito. Bahala silang gampanan ang papel ng mapagbigay na donor. Pero huwag silang lalapit sa akin tungkol sa pagretiro nila. Marcos, hindi mo pwedeng gawin ito. Ibinaba ko ang tawag. Tumunog ulit ang telepono ko. Marcos, sinabi sa akin ang tatay mo ang lahat. Paano mo nasabi iyan sa tatay mo? Tatay mo siya. Bakit hindi niya ako naisip noong dapat tatay ko siya? Ano bang ibig mong sabihin yan? May nangyari ba sa iyo dyan? Ma, naaalala mo ba noong maliit pa ako? Mahirap tayo noon. Nakatira tayo sa maliit na bahay na iyon, nag-ielo tuwing taglamig. Tama. Kaya nga tayong lahat umaasa sa bayad sa demolisyon. Sinabi mo noon na kapag dumating iyon, gaganda ang buhay natin. Sabi mo bibilhan mo ako ng tirahan, tutulungan akong magsimula ng buhay. Ngayon dumating ang pera at ibinigay ninyo lahat. Marcos, naiintindihan ko. Kung ganoon, kailangan mo ring intindihin ako. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Simula ngayon, hindi na ako magpapadala ng pera. Hindi na rin ako uwi tuwing holiday. Hindi ko pananagutan ang pagretiro ninyo. Desisyon ko iyan. Sinusubukan mo ba kaming patayin sa sama ng loob? Hindi, gusto ko lang mamuhay ng parang tao. Tumunog na naman ang telepono ko. Si tatay. Hindi ko sinagot. Nagpadala siya ng mensahe, sinasabing akala ko raw mas magaling na ako kaysa sa kanila. Na hindi ko na sila kailangan. Isang linya lang ang isinagot ko. Naisip mo ba ako noong ibinigay mo ang perang iyon? Nakaupo ako sa inuupahan kong silid habang nakatitig sa telepono. 32 taong gulang. 50,000 ang ipon. Walang bahay, walang kotse, wala na ang nobya. Nagbigay ng 5 milyon ang mga magulang ko at ako pa ang tinatawag nilang makasarili. Bigla akong natawa. Sobrang nakakatawa na halos maiyak ako, pero hindi. Binuksan ko ang telepono ko. Naghanap ako ng mga maupahan sa kabisera. Bukas, lilipat ako sa mas murang lugar. Makakaipon pa ako ng dagdag na 200 bawat buwan. Ako mismo ang kikita ng 150,000 iyon. Hindi ko sila kailangan. Noong araw ng paglipat ko, dumating si tatay. Nakatayo siya sa ibaba habang pinagmamasdan ang truck ng lipatan. Talaga bang aalis ka na? Tama. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Marcos, paano namin haharapin ang pamilya pagkatapos nito? Kayo ang makakataas noo sa harap ng pamilya. Paano naman ako?
Ano bang problema mo? Noong hiniwalayan ako ng nobya ko, tinanong niya kung may ari-arian ba ang mga magulang ko. Sabi ko, wala. Tinanong niya kung bakit. Ano ang dapat kong sabihin? Na may 5 milyon ang mga magulang ko pero ibinigay nila lahat. Pera naming iyon. May karapatan kaming gawin ang gusto namin doon. Tama. At pera ko rin ang pera ko. May karapatan din akong gawin ang gusto ko rito. Ano ang ibig mong sabihin? Tapos na akong magpadala ng buwan ng gastusin sa inyo. Marcos, hindi naman sa ganoon. Hindi sa ayaw ko. Hindi ninyo kailangan. Pareho kayong may pensyon. 800 bawat buwan ang bawat isa. Mas malaki pa iyon kaysa renta ko. At isa pa, hindi ba may 100,000 pa kayong ipon? Paano mo nalaman iyon? Nadulas si nanay noong huli akong umuwi. Nagbigay kayo ng 5 milyon at nagtago pa ng 100,000. Para iyon sa pagreretiro namin. Paano naman ang paunang bayad ko? Tay, hindi ko kayo pinipigilang magkawang gawa. Pero bakit kailangang ang magiging kapalit ng paggawa ninyo ng mabuti ay ang bahay na sana para sa kinabukasan ko? Hindi naman kailanman naging sa iyo ang perang iyon. Tama. Hindi sa akin. Kung ganoon, hindi ko rin responsibilidad ang pagretiro ninyo. Sumakay ako sa kotse. Nakatayo lang si tatay habang pinagmamasdan ang papalayong sasakyan. Hindi ako lumingon. Makalipas ang ilang minuto, tumawag si Tita Carol. Marcos, tumawag sa akin ang tatay mo. Tama. Sabi niya umalis ka at hindi mo man lang ibinigay ang bago mong tirahan. Tama. Hindi ba masyado nang malayo iyan? Tita Carol, may itatanong ako sa inyo. Kung talagang kailangan ng mga magulang ko ng pera, bakit hindi nila ginamit ang 100,000 iyon? Ano ang sinasabi mo? May 100,000 silang ipon, pero ayaw nilang gamitin kahit kaunti para sa bahay ko. Sa halip, nagbigay sila ng 5 milyon. Tapos nagtago pa ng 100,000 at ako pa ang tinawag na makasarili. Mukha bang tama iyon para sa iyo? Hindi ako bastos. Nasasaktan lang talaga ako. Pero marami ring pinagdaanan ang mga magulang mo. Alam ko. Pero marami rin akong pinagdaanan, Tita Carol. 8 taon na akong nakikipagsapalaran sa kabisera. Nakaipon ng 50,000. At ngayon wala na nga akong nobya. Pero paano naman ang mga magulang mo? May mga pensyon sila. May 100,000 ipon. May bahay. Hindi naman sila magugutom. Pero pinutol ko ang tawag. Alam ko na ang sasabihin ninyo. Pero may sarili rin akong buhay. Naputol ang linya. Ang bago kong tirahan ay nasa labas ng ika-5 ring road. 1 kwarto. 400 bawat buwan. 200 na mas mura kaysa dati. Maliit, luma, pero akin ito. Tumayo ako sa balkonahe at minasdan ang skyline. Ilan kaya sa mga taong nasa matataas na gusaling iyon ang lumalaban ng mag-isa tulad ko? Walang tulong mula sa pamilya, araw-araw na nagsisikap para mabuhay. Tapos naalala ko ang sinabi ni tatay. Bata ka pa, hindi ba pwedeng magrenta ka na lang? Napangiti ako. Tama naman, pero sa pagkakataong ito, ako ang pumili, hindi ako napilitan. Pagkaraan ng 1 linggo, dumating si nanay. Kasama niya si Tita Carol. Marcos, dito ka nakatira? Napakaliit nito, napakaluma pa. Hindi ito lugar na dapat tinitirhan ng tao. 400 bawat buwan. 200 na mas mababa kaysa sa dati kong tirahan. Namumuhay ka ng ganito dahil lang sa sama ng loob. Hindi dahil sa sama ng loob. Nag-iipon ako. Nag-iipon para saan? Para sa bahay. Marcos, pumunta rito ang nanay mo para magkaroon kayo ng maayos na usapan. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ibinigay ng mga magulang ko ang pera. Nang hindi kinukonsulta ka. Tama. Pero mabuti naman ang intensyon nila. Kung ganoon, bakit hindi nila ako kinonsulta? Hindi maliit na halaga ang 5 milyon. Pera nila iyon. Tama. Pera nila iyon. Kaya wala akong karapatang magsalita. Kung ganoon, bakit may karapatan silang igiit na ako ang bahala sa pagretiro nila? Dahil wala silang karapatang gawin iyon. Marcos, paano mo nasasabi iyan? Bakit hindi? Pera nila, problema nila. Ang pagretiro nila, parang naging problema ko. Hindi patas iyon. Anak ka nila. Ano ngayon? Dahil anak ako, kailangan ko nang tanggapin na lagi akong ginuguilt trip. Ma, may itatanong ako sa iyo. Kung mayroon akong 5 milyon ngayon at ibinigay ko lahat ng wala kang natanggap kahit piso, ano ang iisipin mo? Sasabihin mong wala akong utang na loob, hindi ba? Iba iyon.
Paanong naging iba? Pwede kayong magbigay ng 5 milyon nang wala akong matanggap. Pero kung ako ang gumawa niyan sa inyo, mali. Mga magulang mo kami. Tama. Mga magulang ko kayo. Pero hindi ibig sabihin yan na pwede ninyong baliwalain ang nararamdaman ko. Kailan ka naman namin binaliwala? Ma, 32 na ako. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng 32 na walang sariling bahay sa lungsod na ito? Noong nakaraang buwan, may naka-blind date ako. Pagkarinig pa lang niya na wala akong ari-arian, umalis na siya bago pa kami matapos kumain. Mababaw lang siya. Hindi ito tungkol sa pagiging mababaw niya. Ang totoo, wala akong bahay. Pero may trabaho ka. May kita ka. 2,500 dolyar bawat buwan sa kabisera. Walang ibig sabihin iyon. 600 dolyar sa renta. 500 dolyar sa pagkain. 300 dolyar para sa mga obligasyong panlipunan. Kung suswertehin ako, 1,000 dolyar lang ang naipon ko bawat buwan. 12,000 iyon bawat taon. Aabutin ako ng 15 taon para makaipon ng 200,000. 47 na ako noon. May mag-aasawa pa kaya sa akin sa edad na iyon? Marcus, hindi ka naman sinadyang saktan ng mga magulang mo. Alam ko. Pero ginawa na nila ang pinili nila. Ngayon, ako naman ang pipili. Anong pipiliin mo? Walang kasal. Walang pag-aalaga sa pagretiro. Mamumuhay ako para sa sarili ko. Marcus, ikaw ang ikamamatay namin. Hindi ko kayo gustong saktan. Kayo ang unang tumigil sa pag-iisip para sa akin. Kailan ba kami tumigil sa pag-iisip para sa iyo? Kung ganoon, bakit kailangan ang bahay ko ang maging kapalit ng paggawa ninyo ng mabuti? Ma, hindi ako tutol sa paggawa ninyo ng mabuti. Pero nagbigay kayo ng 5 milyon at nagtago pa ng 100,000. Sinasadya ninyong piliin iyon. Para iyon sa pagretiro namin. Paano naman ang bahay ko? Marcus, mag-usap muna kayong dalawa. Lalabas muna ako. Marcus, seryoso ka ba talaga sa lahat ng ito? Tama. Kaya hindi ka na mag-aasawa? Hindi naman siguro. Kung may taong handang bumuo ng buhay kasama ko mula sa wala, mag-aasawa ako. At ang mga magulang mo? May mga pension kayo, may ipon, may bahay. Hindi ninyo ako kailangan. Pero ma, gumawa kayo ng isang desisyon. May kapalit ang bawat desisyon. Ganoon din ang akin. Galit ka ba sa amin? Hindi. Nadismaya lang ako. Nadismaya sa ano? Na hindi ninyo talaga ako sineseryoso. Noong bata pa ako, nangako kayong bibilhan ninyo ako ng bahay kapag dumating ang bayad sa demolisyon. Ngayon, dumating na ang pera at ibinigay ninyo lahat. Gusto lang naming gumawa ng makabuluhang bagay. Makabuluhan? Hindi ba makabuluhan ang pagtulong sa sarili ninyong anak na magkaroon ng bahay? Ma, umalis ka na at huwag ka nang bumalik. Seryoso ako. Pagod na akong mag-guilt trip. Umalis siya. Napakalungkot tingnan ng kanyang anyo. Isinara ko ang pinto at dahan-dahang naupo sa sahig. Tahimik ang silid. Tunog lang ng trapiko sa labas ang maririnig. Tiningnan ko ang walang laman na kwartong ito at pakiramdam ko ay ubos na ubos ako. Pero wala akong pinagsisisihan. May mga bagay na kailangang sabihin ng diretsahan. Pagkalipas ng 2 linggo, nabalitaan kong nagdaos ng seremonya ng parangal para sa mga magulang ko sa aming bayan. Sinabi sa akin ni Tita Carol, nagbigay ng 5 milyon ang mga magulang mo. Binigyan sila ng bayan ng parangal bilang huwarang mamamayang makakawang gawa. Oh, wala ka man lang sasabihin? Wala. May ginawa silang mabuti. Bakit hindi ka man lang masaya ng kaunti? Dahil ba gusto nilang gumawa ng mabuti? O dahil gusto nila ng parangal? Ano ba ang sinasabi mo? Tita Carol, kung talagang gusto nilang gumawa ng mabuti, bakit hindi nila ito ginawa ng hindi nagpapakilala? Sinigurado nilang tatawagan ang lokal na pahayagan. Nagpakuha pa sila ng mga litrato. Hindi iyan pagkakawang gawa. Pagbili iyan ng reputasyon. Marcos, masyado namang mabigat iyan, hindi ba? Inisip ba nila kung gaano kabigat iyon para sa akin? Tita Carol, may itatanong ako sa inyo. Kung talagang gusto ng mga magulang ko na gumawa ng mabuti, bakit hindi sila nagsimula sa akin? Anak nila ako. Narito ako araw-araw na nagsisikap para makabili ng bahay. Ayaw nila akong tulungan pero handa silang tumulong sa mga estranghero. Dahil ang pagtulong sa akin ay walang kasamang medalya, tama ba? Marcos, masyado ka ng sobra. Hindi ako sobra. Nakikita ko lang kung sino talaga sila. Ang gusto nila ay hindi pagkakawang gawa, kundi pagpapalaki ng ego.
Ibinaba ko ang tawag. Tumunog ulit ang telepono ko. Hindi kilalang numero. Hello, si Marcos Lee ba ito? Tama. Isa akong reporter mula sa Times Daily. Hindi ako pwede ngayon. Ibinaba ko ang tawag. Siyempre. Hindi lang lokal na pahayagan ang tinawagan nila. Pati media sa syudad, kinontak nila. Tumunog ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, si tatay. Marcos, may reporter na tumawag sa iyo, tama? Tama. Gusto ka nilang interviewin. Makisama ka na lang. Hindi. Bakit hindi? Dahil ayokong magsinungaling. Anong kasinungalingan? Tatanungin lang naman nila kung sinusuportahan mo ang donasyon ng mga magulang mo. At ayokong sabihing sinusuportahan ko. Tay, kung gusto mong maging mapagbigay na tao, sige. Pero huwag mo akong isali. Anong klaseng pananalita yan? Isang tapat na pananalita. Ang donasyon mo ay usapin mo. Hindi akin. Anak mo ako, tama? Tama. Anak mo ako. Pero naisip mo ba ako noong ibinigay mo ang perang iyon? Tay, kung gusto mo ng parangal bilang huwarang mamamayang makakawang gawa, desisyon mo iyan. Pero huwag mong asahang magsisinungaling ako para sa iyo. Kapag tumawag ulit ang reporter na iyon, sasabihin ko ang totoo. Anong totoo? Na nagbigay ka ng 5 milyon pero ayaw mong bigyan ng 150,000 ang sarili mong anak para sa bahay. Iyon ang totoo. Marcos, wag na huwag mong gagawin yan. Bakit hindi? Ibinaba niya ang tawag. Ipinatong ko ang telepono at bumalik sa trabaho. Nang hapong iyon, tumawag ulit si Tita Carol. Marcos, tumawag sa akin ang tatay mo. Sabi niya balak mong siraan sila sa reporter. Hindi paninira iyon. Katotohanan iyon. Gagawin mo talaga? Tama. Kapag ginawa mo iyan, paano makakataas noo ang mga magulang mo sa bayan? Tita Carol, inisip ba nila kung paano ako makakataas noo? Nakikipag-blind date ako rito sa kabisera. At sa oras na marinig ng isang babae na wala akong bahay, umaalis na siya. Paano ako makakataas noo? Pero hindi mo pa rin pwedeng. Hindi pwedeng ano? Hindi pwedeng sabihin ng harapan ang lahat ng iyon. Kaya magsisinungaling na lang ako para sa kanila? Marcos, mga magulang mo sila. Tama. Mga magulang ko sila. Pero hindi ibig sabihin yon na kailangan kong suportahan ang lahat ng ginagawa nila. At Tita Carol, pwede mong kampihan sila. Ayos lang iyon. Pero huwag mong asahang sasabay ako sa kanila. Nang gabing iyon, tumawag ulit si tatay. Marcos, sinabi ko sa reporter na nasa labas ka ng bayan. Wala nang interview. CJ, sa susunod, huwag mo na akong isama sa mga bagay na ganyan. Ikaw ang pumilit na masangkot ako rito. Ikaw ang humila sa akin dito, tay. Kung gusto ninyong maging mapagbigay na tao, sige. Pero huwag ninyong asahang sasabay ako. Hindi mo ba kayang isipin man lang ang reputasyon namin? Reputasyon? Sino ba ang nag-isip sa dignidad ko noong paulit-ulit akong tinatanggihan sa mga blind date? Pinili ninyo iyan. At may kapalit ang bawat desisyon. Hindi ninyo pwedeng makuha ang kasikatan at palakpakan. Hindi mula sa akin. Ibinaba ko ang tawag. Tumunog ulit ang telepono ko. Hindi ko man lang tiningnan. Pinatay ko ito. Tumayo ako sa balkonahe at minasdan ang mga ilaw ng lungsod. Maganda ang kabisera kapag gabi. Naalala ko noong bata pa ako at nangako si tatay na bibilhan niya ako ng bahay kapag dumating ang bayad sa demolisyon. Pinaniwalaan ko siya. 20 taon ko siyang pinaniwalaan. Ngayon, hindi na. Makalipas ang 1 buwan, may pagtitipo ng pamilya sa aming bayan. 80 kaarawan ni Lolo. Tumawag si Tita Carol. Marcos, 80 kaarawan ito ng lolo mo. Hindi magandang tingnan kung hindi ka pupunta. Alam ko. Kaya pupunta ka ba? Tama. Nandoon ang mga magulang mo. Alam ko. Tita Carol, pupunta ako para kay Lolo. Hindi para sa kanila. Ibinaba ko ang tawag at nag-book ng tiket sa mabilis na tren. Biyernes ng gabi, pauwi na ako. Bumalik na si Marcos. Tama. Narinig kong nagkaroon kayo ng alitan ng mga magulang mo. Tama. Bakit? Umupo ako sa tabi ni Lolo at ikinuwento ko ang lahat. Nakinig siya. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Mahilig talaga sa pagpapakitang tao ang tatay mo. Kahit noong bata pa siya. Palagi niyang gustong patunayan na mas magaling siya kaysa sa iba. Kaya ang pagdodonate ay paraan niya para makakuha ng respeto. At paano naman ako?
Marcos, nagkamali ang mga magulang mo. Tama. Pero dapat mo rin silang subukang unawain. Marami rin silang pinagdaanan. Naiintindihan ko. Pero marami rin akong pinagdaanan, Lo. 32 na ako. Walang bahay. Walang kotse. Wala na ang nobya ko. Ang gusto ko lang ngayon ay makaipon para sa sarili kong bahay. Masama ba iyon? Hindi. Kung ganoon, bakit patuloy nila akong ginuguilt trip? Ganyan lang talaga ang ugali ng tatay mo. Hindi dahilan ang ugali. Tumingin sa akin si Lolo. May init at pagsuko sa kanyang mga mata. Marcos, malaki ka na. Dapat noon pa ako nag-isip ng ganito. Kinabukasan ay ang handaan para sa kaarawan. Mahigit 30 kamag-anak ang nasa 3 mesa. Nandoon sina nanay at tatay. Natigilan sila nang makita ako. Nandito si Marcos. Nandito ako para sa kaarawan ni Lolo. Hindi para sa inyo. Nalaglag ang mga mukha nila. Nagsimula ang handaan. Nagpalitan ng tagay ang lahat. Nang turno na ni tatay, tumayo siya. Ngayon ay 80 kaarawan ng aking ama. Itinataas ko ang aking baso para sa kanya. At may nais din akong ibahagi. Kamakailan lang, ibinigay namin ng asawa ko ang bayad namin sa demolisyon sa Hope Foundation. 5 milyon. Gusto lang talaga naming gumawa ng mabuti. Oldly, napakalaki ng puso mo. 5 milyon. Pinag-uusapan ka ng buong bayan. Tinatawag kayong huwarang mamamayang makakawang gawa. Masyado kayong mabait. Gusto lang talaga naming gumawa ng mabuti. Iyan ang tunay na mabuting tao. Totoo. Bihira na ang mga taong ganyan sa panahon ngayon. Nakaupo ako sa isang sulok habang pinagmamasdan ang lahat ng ito. Kinurot ako ni Tita Carol. Marcos, may ginawang mabuti ang mga magulang mo. Hindi ka ba masaya? Tita Carol, may itatanong ako sa inyo. Kung mapagbigay ang isang tao sa mga estranghero, pero hindi maganda ang pakikitungo sa sarili niyang anak, mabuti pa rin ba siyang tao? Nagbigay sila ng 5 milyon pero ayaw akong bigyan ng 150,000 para sa bahay. Kabutihan ba iyon? Palagi naming itinuro ng asawa ko kay Marcos ang pagiging maawain. Ang pagtulong sa kapwa. Hindi ba tama iyon, Marcos? Lahat ay napalingon sa akin. Ibinaba ko ang mga chopstick ko. Tumayo ako. Tay, tama ka. Pero may tanong ako. CJ, sinasabi mong dapat tayong maging maawain. Na dapat tayong tumulong sa iba. Kung ganoon, bakit ayaw mo akong tulungan? Palagi kang nagsasalita tungkol sa pagtulong sa iba. Pero sino ba ang tinuturing mong iba? Tama na ang pag-eskandalo. Anong eskandalo? Katotohanan lang ang sinasabi ko. Napangiti ako. Nagbigay kayo ng 5 milyon. Katotohanan iyon. Kailangan ko ng 150,000 para sa bahay. At tumanggi kayo. Katotohanan din iyon. Pera ninyo iyon, tama? Pera namin. Kung ganoon, responsibilidad ninyo ang pagretiro ninyo. Ano? Gusto ni Marcos na putulin ang ugnayan niya sa mga magulang niya? Hindi naman siguro. Marcos, tumahimik ka. Hindi. Gusto mong maging mapagbigay na tao. CJ. Pero huwag mo akong gawing bahagi ng palabas mo. Tinatawag mong mabuti ang sarili mo. Pero hindi mo man lang maalagaan ang sarili mong anak. Anong klaseng mabuting tao iyon? Marcos, paano mo nasasabi ito sa amin? May mali ba akong sinabi? Tinanong ba ninyo ako bago ninyo ibinigay ang 5 milyon? Pera ninyo iyon, tama? Pera ninyo. Kung ganoon, lahat ng kikitain ko mula ngayon ay akin din. Wala na itong kinalaman sa inyo. Biglang nanahimik ang buong silid. Tumalikod ako at lumapit kay Lolo. Lolo, maligayang kaarawan. Inilagay ko ang pulang sobre sa harap niya. Pagkatapos ay tumalikod ako at umalis. Sa likuran ko, narinig kong umiiyak si nanay. Hindi ako lumingon. Umalis ako sa bahay ni Lolo at dumiretso pabalik sa kabisera. Ilang beses tumawag si Tita Carol habang nasa biyahe ako. Hindi ko sinagot. Pagsapit ko sa bahay, 10:00 na ng gabi. Umupo ako sa sahig at minasdan ang bakanting kwartong ito. Lahat ng sinabi ko sa handaan ng kaarawan ay totoo. Wala akong pinagsisisihan kahit isang salita. May mga bagay na matagal nang nakakulong sa loob ko. Kailangan na nilang lumabas. Tumunog ang telepono ko. Si Lolo. Marcos, nakabalik ka na ba sa kabisera? Tama, Lo. Ang ginawa mo ngayon ay tama. Nagkamali ang mga magulang mo.
Mabuti ang magbigay, pero hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mong anak. Salamat, Lo. Kakatawag lang ng tatay mo. Sabi niya pinahiya mo raw siya sa harap ng pamilya. Hindi ko siya pinahiya. Sinabi ko lang ang totoo. Alam ko. Ganyan na talaga ang tatay mo noon pa. Hindi niya kayang makarinig ng anumang negatibo tungkol sa sarili niya. Kung ganoon, bakit hindi niya inisip ang dignidad ko noong ginawa niya iyon? Tama ka. Kakampi mo si Lolo, Marcos. Salamat, Lo. Magpahinga ka na. Natapos ang tawag. Humiga ako sa kama. May bitak sa kisam. Umaabot ito mula kaliwa hanggang kanan na parang ilog. Naalala ko ang panahong isinama ako ni tatay sa ilog noong bata pa ako. Marcos, kapag dumating ang bayad sa demolisyon, bibilhan kita ng malaking bahay. Pinaniwalaan ko siya. Ngayon, hindi na. Kinabukasan, may tumawag na hindi kilalang numero. Hello, si Marcos Liba ito. Tama. Kaibigan ako ng tatay mo. Narinig kong may alitan kayong dalawa. Marami ring pinagdaanan ang mga magulang mo. Kailangan mong unawain sila. Bago pa siya matapos magsalita, ibinaba ko na ang tawag. Makalipas ang 1 oras, may isa na namang tumawag. Marcos, pangatlo mong tiyahin ito. Ibinaba ko ang tawag. Pagsapit ng tanghali, si nanay naman ang tumawag. Marcos. Ano? Ang sinabi mo kahapon sa handaan ng kaarawan ni Lolo ay sobra na. Sobra? Paano? Paano mo nasabi sa harap ng lahat na hindi ka namin inaalagaan? Dahil hindi naman talaga. Pinalaki ka namin. Paanong hindi iyon pag-aalaga? Magkaiba ang pagpapalaki ng anak at pagsuporta sa isang nasa hustong gulang na. Obligasyon ninyo ang pagpapalaki sa akin. Ang pagtulong sa akin na makabili ng bahay ay hindi. Pero ang pagdodonate ng perang iyon ay isang desisyon. At ang pagpiling huwag akong tulungan ay isa ring desisyon. May kapalit ang bawat desisyon. Hindi ninyo pwedeng gampanan ang papel ng mapagbigay na donor at asahan pa ring papalakpakan ko kayo. Hindi mo ba kami kayang unawain? Naunawaan ko kayo. Kaya sana maunawaan ninyo rin ako. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi na ako babalik. Hindi na ako magpapadala ng pera. At hindi ko na aasikasuhin ang pagretiro ninyo. Iyan ang desisyon ko. Katulad ng pagdodonate ng perang iyon na naging desisyon ninyo. Ibinaba ko ang tawag. Nang hapong iyon tumawag si tatay. Marcos, sinabi sa akin ng nanay mo ang lahat. Seryoso ka ba talaga sa lahat ng ito? Tama. Kapag ginawa mo ito, paano na kami mabubuhay? May mga pension kayo, may ipon, may bahay. Hindi kayo magugutom. Pero tay, nagbigay ka ng 5 milyon sa ngalan ng paggawa ng mabuti. Inisip mo ba ang magiging kapalit nito? Anong kapalit? Ang kapalit ay mawawala ang anak mo. Bigla siyang natahimik. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang reputasyon mo o ang anak mo? Hindi mo pwedeng makuha pareho. Marcos, hindi mo pwedeng gawin ito. Ginagawa ko na. Simula ngayon, mamumuhay tayo ng magkahiwalay. Ibinaba ko ang tawag. Tumunog ulit ang telepono ko. Si Tita Carol. Marcos, kakatawag lang ng mga magulang mo sa akin. Wasak na wasak sila. Hindi mo ba sila pwedeng pagbigyan kahit kaunti? Tita Carol, 32 taon ko na silang pinagbibigyan. Lumaki kaming mahirap. Wala akong hininging kahit ano. Nagtrabaho ako habang nag-aaral sa kolehiyo para tustusan ang sarili kong gastos. Hindi ako humingi ni 1 sentimo sa kanila. Alam ko. Palagi kang naging responsable. Pagkatapos kong magtapos, nagsikap ako sa kabisera at nagpadala ng 300 pa uwi bawat buwan. 8 taon. 30,000 rin iyon lahat. Natahimik si Tita Carol. Ngayon, kailangan ko ng 150,000 para sa bahay. Tumanggi sila. Pero nagbigay sila ng 5 milyon. Tita Carol, sa tingin mo ba patas ang alinman doon? Kaya tapos na akong magbigay. Sila naman ngayon. Ibinaba ko ang tawag. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa inuupahan kong silid habang kumakain ng instant noodles. Sa labas, kumikislap ang kabisera sa gabi. Maganda. At napakalungkot. Napakasarili mo. Pera lang ang iniisip mo. Ako ba talaga ang makasarili? Hindi. Sila ang makasarili. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang reputasyon nila. Habang unti-unting nasisira ang kinabukasan ng anak nila. Iyon ang tunay na pagiging makasarili. Makalipas ang 2 buwan, may nangyari sa aming bayan.
Si Lolo ang tumawag para sabihin sa akin. Hello, Lo. Marcos, nasa ospital ang tatay mo. Anong nangyari? Natuklasan nilang may diabetes siya. Medyo malala ito. Naiintindihan ko. Hindi ka ba pupunta? Hindi. Marcos, tatay mo pa rin siya. Lo, may sakit siya. May pampublikong health insurance siya. May pension siya. May 100,000 ipon. Hindi niya ako kailangan. Kung kailangan niya talaga ako, siya mismo ang tatawag. Walang sinabi si Lolo. Lo, huwag kang mag-alala. Magiging maayos sila. Ibinaba ko ang tawag at bumalik sa trabaho. Nang gabing iyon, tumawag si nanay. Marcos, nasa ospital ang tatay mo. Alam mo ba? Tama. Sinabi ni Lolo. At hindi ka pupunta? Hindi. Paano mo nagagawang maging napakalamig ng puso? Ma, may health insurance siya. May pensyon, may ipon. Kaya niyang bayaran ang pagpapagamot. Pero kailangan niya ng taong mag-aalaga sa kanya. Hindi ba nandyan ka? Hindi ko kakayanin mag-isa. Kung ganoon, kumuha ka ng tagapag-alaga. 200 bawat araw. Hindi naman mahal iyon. Ma, nagbigay kayo ng 5 milyon. Hindi naman siguro malaking bagay ang gumastos ng ilang libo para sa tagapag-alaga, hindi ba? Wala siyang maisagot. May trabaho ako sa kabisera. Hindi ako pwedeng magbakasyon. Kayo ang umayos niyan. Marcos, tatay mo siya. Alam ko. Pero noong ibinibigay niya ang perang iyon, naisip ba niya na anak niya ako? Ibinaba ko ang tawag. Kinabukasan, tumawag na naman si Tita Carol. Marcos, medyo malubha ang kalagayan ng tatay mo. Talaga bang hindi ka pupunta? Hindi. Hindi ka natatakot na pagsisihan ito balang araw? Hindi. Inisip ba nila ang pagsisisi noong ginawa nila ang desisyon nila? Marcos, ano na lang ang iisipin ng pamilya tungkol sa iyo? Wala akong pakialam. Hindi ako nabubuhay para sa opinyon nila. Tita Carol, may itatanong ako sa inyo. Magkano ba ang gasto sa pagpapa-ospital ng tatay ko? Sabi ng doktor, aabot sa 5,000 dolyar ang kabuuang gastos. May insurance naman siya. Magkano ba talaga ang babayaran niya mula sa sarili niyang bulsa? Mahigit 1,000 dolyar ng kaunti. May 100,000 siyang ipon. Hindi ba niya kayang gumastos ng 1,000? Natahimik si Tita Carol. Kung ganoon, hindi dahil sa hindi niya kayang bayaran ang gamutan. Ayaw lang talaga niyang gumastos ng sarili niyang pera. At kung ayaw niyang gumastos ng sarili niyang pera, bakit ako ang dapat magbayad? Tita Carol, pinaghihirapan ko ang bawat sentimong kinikita ko. Bakit kapag donasyon, napaka-generoso nila? Pero sa oras na kailangan ng gumastos, ako agad ang naiisip nila. Marcos, nagbago ka na. Hindi ako nagbago. Mas malinaw ko lang nakikita ang lahat ngayon. Nang gabing iyon, tumawag si tatay. Hello, Marcos. Nasa ospital ako. Alam mo ba? Tama. At hindi ka pupunta? Hindi. Malubha ang sakit ko. May insurance ka. May pera ka. Hindi ka naman mamamatay. Marcos. Tay, may 100,000 kang ipon. Hindi dapat mahirap gumastos ng 1,000 para sa pagpapagamot. Natahimik siya. Hindi ka nagdalawang isip noong nagbigay ka ng 5 milyon. Bakit iba ngayon? Ngayon na kailangan mo ng gumastos ng pera, ako ang naiisip mo. Magkaiba iyon. Paanong magkaiba? Pera pa rin iyon. Napaka-generoso mo noong ipinamimigay mo ito. Pero kapag para sa sarili mo, masakit gumastos. Marcos, hindi sa ayaw kong bayaran ang pagpapagamot ko. Hindi iyan ang punto. Ang punto, hindi mo naman talaga ako kailangan. Pero, hindi ko siya pinatapos. May pera ka. May insurance ka. May asawa ka. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo. Wala sa akin ang anak ko. Kung ganoon, bakit hindi mo inisip ang anak mo noong ipinamigay mo ang perang iyon? Marcos. Tay, gumawa ka ng desisyon. May kapalit ang bawat desisyon. Pinili mo ang reputasyon mo. Kaya huwag mong asahang makukuha mo rin ang anak mo. Ibinaba ko ang tawag. Tumunog ulit ang telepono ko. Hindi ko man lang tiningnan. Pinatay ko ito. Makalipas ang 1 linggo, nakalabas na si tatay sa ospital. Si Lolo ang nagsabi sa akin. Marcos, nakalabas na ang tatay mo sa ospital. Umabot sa 1,500 dolyar ang gastos. Ginamit nila ang ipon nila. Hindi sila humingi kahit ano sa iyo. Hindi ba ganoon naman talaga dapat?
Marcos, hindi mo ba talaga sila mapapatawad? Lo, hindi ito tungkol sa pagpapatawad. Ang problema, ni minsan hindi nila inaming nagkamali sila. Kapag tumatawag siya sa akin ngayon, hindi para humingi ng tawad, kundi para utusan akong umuwi at alagaan siya. Bakit ko gagawin iyon? Walang sinabi si Lolo. Lo, kung talagang naiintindihan nila ang mali nilang ginawa, hihingi muna sila ng tawad. Hindi iyong kumikilos sila na parang may karapatan silang utusan akong umuwi. Tama ka. Pero kilala mo ang tatay mo. Hindi iyon urong. Ayos lang. Hindi rin ako urong. Pareho kayong mag-ama. Parehong matigas ang ulo. Siguro nga. Ibinaba ko ang tawag at bumalik ako sa trabaho. Nang gabing iyon, may text si tatay. Paano ka naging napakalamig ng puso? Nag-reply ako. Naisip mo ba ako noong ibinigay mo ang perang iyon? Hindi siya sumagot. Kinabukasan, tumawag si nanay. Marcos, nakalabas na ang tatay mo sa ospital. Alam ko. Mahina pa rin siya. Kailangan niya ng pahinga. Kung ganoon, magpahinga siya. Talaga bang hindi ka pupunta? Hindi. Marcos, malubha ang naging sakit ng tatay mo. Sabi ng doktor, kailangan niya ng tamang pag-aalaga. Gamitin ninyo ang 100,000 ipon para alagaan siya. Pondo iyon ng pagretiro namin. Ma, 58 pa lang siya. Hindi 80. Ang 100,000 ay sapat hanggang 80. Pero, at kung hindi sapat ang 100,000, sapat ba ang 5 milyon? Ang 5 milyon na ibinigay ninyo? Nagsisisi ka na ba ngayon, Marcos? Paano ka naging napakawalang puso? Hindi ako walang puso. Sadyang sobra kayong naging mapagbigay noon. Noong ibinigay ninyo ang 5 milyon, naisip ba ninyo ang araw na ito? Gusto lang naming gumawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay walang saysay kung hindi ninyo kayang alagaan ang sariling pamilya. Totoo bang paggawa ng mabuti iyon? Ma, hindi ko sinasabing huwag kayong maging mapagkawang gawa. Pero bago ninyo ibigay ang lahat, isipin ninyo ang sarili ninyong kinabukasan. May kinabukasan kami. May anak kami. Wala kayong anak. Pinili ninyo ang reputasyon ninyo. Ibig sabihin, wala na kayong anak. Ibinaba ko ang tawag. Nang gabing iyon, tumawag ulit si Tita Carol. Marcos, simula nang makalabas ang tatay mo, sobrang hina niya. Teka. Sabi niya, napakalamig mo raw. At hindi ka man lang bumibisita. Tita Carol, $1,500 ang hospital bill niya. Hindi ako gumastos kahit piso. Hindi ba malinaw iyon? Pero ano? Gusto niya akong magbayad ng mga gastusin niya. Tapos gusto niya ring magpasalamat ako. Saan ba sa mundo may ganong kasunduan? Marcos, marami ring pinagdaanan ang mga magulang mo. Ako rin. 8 taon na akong parang lutang sa kabisera. Nakaipon ng 50,000. Wala na ang nobya ko. Tita Carol, alam mo ba ang kinakain ko araw-araw? Ano? Yung murang kainan sa ibaba ng opisina. $1.50 kada meal. Tanghalian lang. Instant noodles sa gabi. 2,500 ang kita ko kada buwan. 400 renta. 300 pagkain. 200 para sa iba pa. Kung makakaipon ako ng 1,500 kada buwan, maganda na iyon. 18,000 kada taon. Aabutin ng 10 taon para makaipon ng 150,000 para sa down payment. Marcos, nagsusumikap ka naman pala. Tama. Pero noong nagbigay ang mga magulang ko ng 5 milyon, naisip ba nila kung gaano ako nagsusumikap? Kaya huwag mo nang subukang baguhin ang isip ko. At Tita Carol, hindi na ako uwi. Ibinaba ko ang tawag. Tumunog ulit ang telepono ko. Hindi kilalang numero. Hello? Si Marcos Lee ba ito? Tama. Isa akong reporter. Hindi natuloy ang interview dati. Wala akong masasabi tungkol sa mga magulang mo, pero nag-donate ang mga magulang mo ng $5 milyong. Malaking gawa iyon ng pagkakawang gawa. Tama, totoo. Pero tinanggihan nilang bigyan ang sarili nilang anak ng 150,000 para sa bahay. Katotohanan din iyon. Kung mag-interview ka, ilagay mo rin yan sa artikulo. Pasensya na. Sabi ko, nag-donate ang mga magulang ko ng $5 milyong, pero ayaw akong bigyan ng 150,000 para sa down payment. Kung gusto mo akong i-interview, isama mo iyan sa kwento. Kung puro lang ang isusulat mo ay kung gaano sila kabait at hindi isasama kung paano nila pinabayaan ang sarili nilang anak, wag na lang dahil hindi iyon buong katotohanan.
Ibinaba ko ang tawag. Makalipas ang 3 buwan, narinig kong nagkasakit na naman ang mga magulang ko. Sa pagkakataong ito, na-diagnose si nanay ng high blood pressure. Sinabi sa akin ni Tita Carol, Marcos, nasa ospital din ang nanay mo. Oh, hindi ka pa rin ba pupunta? Hindi. Marcos, pareho nang may sakit ang mga magulang mo. Kaya mo bang basta na lang silang iwan? Tita Carol, may pera sila para sa gamutan. May isa't isa sila. Hindi nila ako kailangan. Pero kung talagang kailangan nila ako, dapat humingi muna sila ng tawad. Hindi iyong parang may karapatan silang utusan akong bumalik. Natahimik si Tita Carol. Tita Carol, may itatanong ako sa inyo. Magkano na ang nagastos ng mga magulang ko sa ospital hanggang ngayon? Ang huling hospital stay ng tatay mo ay $1,500 at malamang ganoon din ang sa nanay mo. Kaya mga $3,000 lahat. Tama. May $100,000 silang ipon. Hindi ba nila kayang maglabas ng 3,000? Kung ganoon, hindi sila walang pera, ayaw lang talaga nilang gumastos. Pero walang problema sa kanila na magbigay ng 5 milyon? Marcos, nagsisisi na ang mga magulang mo ngayon. Nagsisisi? Sa ano? Sa pagdodonate o sa pag-abandona sa akin? Nagsisisi sila sa sobrang pagdodonate. Ayan na naman. Nagsisisi sila sa pagbibigay ng sobra, hindi sa pag-iwan sa akin. Marcos. Tita Carol, ni minsan hindi nila inamin na mali ang hindi nila ako pinansin. Ang tingin lang nila, sobra ang naibigay nila at naubusan sila ngayon. Kaya hindi ko sila mapapatawad dahil hindi nila inaamin na may ginawa silang mali. Nang gabing iyon, tumawag si nanay. Marcos, nasa ospital ako. Alam mo ba? Tama. At hindi ka pupunta? Hindi. Sick na kami ng tatay mo. Hindi ka ba talaga pupunta para makita kami? May pera kayo para sa gamutan. May isa't isa kayo. Hindi ninyo ako kailangan. Pero kailangan namin ang anak namin dito. Kung ganoon, bakit hindi ninyo naisip na kailangan ninyo ng anak noong ibinigay ninyo ang perang iyon? Nagsisisi kami. Sa ano? Hindi dapat namin ibinigay ng sobra. Ayan na. Nagsisisi kayo sa sobrang pagdodonate, hindi sa pag-iwan sa akin. Hindi lang iyon. Nagsisisi rin kami na hindi ka namin inalagaan. Talaga? Kung ganoon, handa ba kayong magbigay ng 150,000 ngayon para sa bahay ko? Tahimik. Ayan. Hindi ninyo magawa. Kaya ang totoong pinagsisisihan ninyo ay ang sobrang pagdodonate, hindi ang pag-iwan sa akin. Marcos, wala na talaga kaming ganoong pera. May 100,000 kayong ipon. Para iyon sa pagreretiro namin. At ang 5 milyon? Pondo rin ba iyon ng pagreretiro? Kung ganoon, bakit pwedeng ibigay ang pondo ng pagreretiro sa iba, pero hindi sa anak ninyo? Wala siyang maisagot. Ma, kayo ang pumili ng mga desisyon ninyo. Ngayon, panindigan ninyo. Marcos, nakikiusap ako. Pinili ninyo ang reputasyon ninyo. Kaya tanggapin ninyo ang buhay na wala na akong anak. Huwag kang magmakaawa. May pera kayo, may bahay, may pensyon, may lahat kayo ng kailangan ninyo. Wala sa amin ang anak namin. Kung ganoon, bakit hindi ninyo naisip iyan noong ibinibigay ninyo ang pera? Ibinaba ko ang tawag. Tumunog ulit ang telepono ko. Si tatay. Marcos, hindi tumitigil sa pag-iyak ang nanay mo. CJ, hindi ka ba talaga uwi? Hindi. Ano ba talaga ang gusto ninyo sa amin? Paghingi ng tawad. Mag-sorry kayo. Aminin ninyong mali kayo. Na hindi dapat ninyo ibinigay ang 5 milyon. Na hindi ninyo ako dapat pinabayaan. Hanggang hindi ninyo inaamin iyon, huwag ninyong asahang babalik ako. Hindi ako papayag na ginuguilt trip ninyo ako. Marcos, mga magulang mo kami. Tama. Pero hindi ibig sabihin niya na tama na lahat ng ginagawa ninyo. Nag-donate kayo para sa pagkilala. Hindi para sa totoong kawanggawa. Alam ninyo iyan sa sarili ninyo. Tumahimik siya. Kung gusto ninyo ang titulong model citizen, sige. Pero may kapalit ang bawat desisyon. Ito na ang huling beses kong sasabihin ito. Ibinaba ko ang tawag. Pagkalipas ng 10 minuto, nag-text si tatay. Panalo ka. Tinitigan ko iyon. Hindi ako sumagot. Hindi ito tungkol sa panalo o talo. Tungkol ito sa tama at mali. Nagkamali sila at hindi pa rin nila inaamin. Pero wala nang kumakampi sa akin. Iyon ang realidad. Makalipas ang 6 na buwan, sapat na ang naipon ko para sa down payment. Hindi ako humingi ni 1 sentimo sa mga magulang ko.
Sa araw na maghahanap ako ng bahay, dinala ako ng agent sa isang Rizal unit. Mr. Lee, ito ay 70 metro kwadrado, 3 kwarto. Kabuang presyo ay 600,000 dolyar. Nasaan ito? Malapit sa ikalimang ring, katabi ng istasyon ng subway. Madaling access sa lahat. Tiningnan ko ang paligid. Hindi masama. 200,000 ang down payment. 400,000 ang mortgage sa loob ng 30 taon. Buwanang bayad ay humigit kumulang 2,100 dolyar. Kaya mo bang sagutin iyan ng sweldo mo? Tama. 2,500 ang kita ko kada buwan. Pagkatapos ng mortgage, may 400,000 pa ako. Sapat para mabuhay. Maglaan ka muna ng oras sa pagtingin tapos pwede na tayong magpirmahan. Hindi mo ba gustong pag-usapan muna ito sa pamilya? Hindi na kailangan. Desisyon ko ito. Siyempre. Alam ba ng mga magulang mo? Hindi. At hindi na nila kailangan malaman. Marcos, magandang bagay ang pagbili ng bahay. Hindi mo ba sila dapat sabihan? Hindi. Pero, Tita Carol, ako ang bumili ng bahay na ito. Wala itong kinalaman sa kanila. Hindi nila kailangang malaman. CJ. Ibinaba ko ang tawag. Umupo ako sa sahig ng bakanting apartment. Ako lang. Pero akin ito. Tumayo ako at lumabas sa balkonahe. Ang sinag ng hapon ay pumapasok, mainit at ginto. Naalala ko noong sinasabi ni tatay na bibilhan niya ako ng malaking bahay kapag dumating ang bayad sa demolisyon. 20 taon akong naghintay. Sa huli, ako mismo ang bumili. Nang gabing iyon, may tumawag na hindi kilalang numero. Mr. Lee, binabati ka namin sa iyong pagbili. Salamat. Nga pala, kailangan mo ba ng renovation services? May partner company kami. Hindi na, salamat. Ako na ang bahala, paunti-unti. CJ, huwag kang mag-atubiling tumawag anumang oras. Ibinaba ko ang tawag. Humiga ako sa sahig ng bago kong lugar. Bago ang kisame. Walang bitak. Pinikit ko ang aking mga mata. Biglang pagod pero payapa. Akin ito. Makalipas ang 3 buwan, lumipat na ako. Simple lang ang renovation. Bagong pintura, bagong sahig, simpleng kasangkapan. Kabuang gastos, 10,000. Araw ng paglipat, Sabado. Mag-isa ko itong ginawa. Mula sa lumang inuupahan papunta rito. Hindi ako marami. 2 kahon ng damit. Laptop. Ilang libro. Nang maayos na ang lahat, tumayo ako sa sala. 70 metro kwadrado. Hindi kalakihan pero kontento ako. Binuksan ko ang bintana. Pumasok ang sikat ng araw. Mainit. Tumunog ang telepono ko. Si Lolo. Narinig kong bumili ka ng bahay. Tama, Lo. Saan? Sa ikalimang ring. 70 metro kwadrado. 3 kwarto. Maganda, maganda, maganda. Mukhang masaya si Lolo. Kailan ka uwi para ipakita sa akin? Kapag tapos na lahat, padadalhan kita ng mga litrato. CJ, ang mga magulang mo, alam ba nila? Hindi. At hindi ko balak sabihin sa kanila. Marcos, binili mo iyan mag-isa. Wala itong kinalaman sa kanila. Pareho kayong matigas ng ulo ng mga magulang mo. Siguro. Mas maayos na sila ngayon. Naging stable na ang blood pressure ng nanay mo. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Namimiss ka pa rin nila. Lo, kung namimiss nila ako, dapat humingi muna sila ng tawad. Aminin nila ang pagkakamali nila. Kilala mo ang tatay mo. Hindi iyan hihingi ng tawad. Kung ganoon, ganoon na nga. Hindi ko na sila kailangan. Huwag kang mag-alala sa akin, Lo. Ayos lang ako. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay sapat na. Mas madali nang makahanap ng tao ngayon. Kapag nakahanap ka, dalhin mo siya sa akin. Tama. Ibinaba namin ang tawag. Umupo ako sa sofa. Medyo matigas, pero matibay. Ito ang sofa ko, ang bahay ko, ang buhay ko, na itinayo ko ng walang tulong dinuman. Nang gabing iyon, may text si Tita Carol. Marcos, binabati kita sa bahay mo, nalaman na ng mga magulang mo. Wala silang masyadong sinabi pero alam kong nasasaktan sila. Binasa ko iyon, hindi ako nag-reply. Nasasaktan sila. Naisip ba nila kung paano ako nasaktan noong nag-donate sila ng 5 milyon? Ibinaba ko ang telepono. Humiga ako sa bagong kama ko. Medyo matigas pa, pero mahimbing ang tulog ko.
Sa labas, kumikislap ang kabisera sa 10,000 ilaw. Pero daan-daang kilometro ang layo, sa lumang bayan, may panibagong palabas tungkol sa reputasyon ang nagsisimula. Kumalat sa bayan na parang apoy ang balita ng pagdodonate ng mga magulang ko ng 5 milyon. Isinabit ni tatay ang plaque na charity model citizen sa pinaka-prominente sa pader ng sala. Sa unang buwan, ang bahay ng bisita. May pumupunta para magpa-picture, magpa-interview, o simpleng usisa lamang. Araw-araw na nakasuot si tatay ng luma pero maayos na suit. Nakatiklop ang mga kamay sa likod. Tumatanggap ng bisita sa bakuran, may ngiting banal sa mukha. Pero ang karangalan ay walang laman. Ang kasakiman ng tao, hindi. Pagkalipas ng 2 buwan, nag-iba ang mga bisita. Hindi na sila ang mga kapitbahay na may dalang prutas at pagbati. May dala na silang mga dahilan, palusot at nakaunat na mga kamay. Sa isip nila, ang pamilyang kayang magbigay ng 5 milyon ng walang kurap ay kaya ring magpahiram ng 30 o 50,000. Patas lang daw iyon. Oldly, nag-donate ka ng 5 milyon sa mga batang hindi mo naman kilala. Kailangan ng apo ko ng 8,000 para sa bride price niya, siguro naman matutulungan mo. Umupo si Mr. Wang mula sa katabing bahay sa sala, ay hawak na tabako, kampante. Hinawakan ni tatay ang passbook, ang huling 100,000 nila. Iyon na lang ang natitira. Huling linya ng depensa. Tumawa siya ng alanganin at tumanggi. Ibinigay namin ang lahat. Ha! Napaka-generoso noong 5 milyon para sa reputasyon. Pero biglang naging kuripot kapag kapitbahay na matagal mo nang kilala. Charity model citizen. Mukha yatang reputation model citizen lang iyan. Humalakhak si Mr. Wang at lumabas. Lumala pa ang guilt trip pagkatapos noon. May planong kalsada papunta sa likod ng mga burol. May kulang na 20,000. Dumating mismo ang mga opisyal ng bayan sa bahay, kasama ang mga miyembro ng komite. Nagkaklintingan ng baso sa hapagkainan. Puno ng papuri si tatay, tinatawag siyang dakilang pilantropo. Dumiretso sa ulo niya ang palakpakan at bulahan. Hindi nakatulong ang alak. Lalo pang lumaki ang kanyang ego. Hinampas niya ang mesa at nag-anunsyo. Ako ang sasagot sa kalsada. 5,000. Bukas ako pupunta sa bangko. Hinihila ni nanay ang manggas niya ng desperado. Tinabig niya ito. Sa sandaling iyon, lasing siya sa pakiramdam na siya ang taong tinitingala ng lahat, parang naging isang tagapagligtas siya. Pero kinabukasan, malinaw na ang isip niya, tinitigan niya ang passbook. Maliit na lang ang nakasulat na numero. Bumagsak si tatay sa sofa. Hindi niya magawang ilabas ang 5,000 dolyar. Iyon na lang ang pera na nasa pagitan nila at nang wala. Sa huli, hindi niya binayaran. Nang dumating ang taong ipinadala ng bayan para maningil, nagkulong siya sa loob at sinabing maisakit siya. Nang kumalat ang balita, ang papuri ay naging lason sa isang iglap. Ayan. Alam ko na puro palabas lang iyon. Nagpakita lang para sa plaque. Hindi man lang matulungan ang sariling anak sa bahay, ngayon hindi pa makapag-ambag sa kalsada. Anong klaseng peke iyan? Ang plaque na charity model citizen ay tinatamaan ng sikat ng araw. Mukha itong nakakakilabot. Parang lapida na dumudurog sa kanya. Kapag natikman na ng ego ang tamis ng papuri, hindi na nito kayang mabuhay kapag nyurakan sa putik. Para ibalik ang reputasyon niya at patunayan na hindi niya kailangan ang anak niya para mabuhay ng maayos, naghahanap si tatay ng paraan para makawala. Doon pumasok sa buhay nila ang tinatawag na Sunshine Charity Plan. Oldly, isipin mo ito. Yung 5 milyon na ibinigay mo, wala kang nakuha maliban sa plaque. Pero kung mag-invest ka sa amin, makukuha mo ang reputasyon at tubo. Gusto ng anak mo ng bahay? Kaya mong bigyan ng 200,000 nang hindi nagdadalawang isip. Bawat salita ay tumatama mismo sa sugat niya. Desperado siyang patunayan ang sarili. Para bawiin ang dignidad niya sa bayan na matagal nang nakamasid sa pagbagsak niya, nang walang sinasabihan kahit si Tita Carol. Tahimik niyang inilabas ang buong 100,000 retirement fund. Inilagay niya lahat sa investment. Makalipas ang 2 linggo, nawala ang mga scammer. Bumagsak ang scheme. Ang 100,000 ay nawala. Bawat sentimo. Nang malaman ni nanay, bigla siyang bumagsak sa sahig. Ang high blood pressure niya ay nag-trigger ng mild stroke. Lumala ang komplikasyon ng diabetes ni tatay. Namaga ng husto ang kanyang mga binti. Halos hindi na siya makatayo mula sa kama. Wala silang pera para sa gamutan. Ang 5 milyon na dati nilang ipinagmamalaki, ngayon ay isang numerong hindi na nila maabot. Bawat ospital na bayarin ay parang imposibleng mabayaran. Wala nang mapagkapitan, naisip nila ulit ako. Ang anak nila sa kabisera. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang sila tatawag.
Nang umagang iyon, papasok ako sa opisina para sa isang mahalagang meeting ng may kaguluhan sa entrance. Ilang taong marurungis ang umiiyak at sumisigaw gamit ang megaphone. May dalawang banner na binuksan na may makapal na puting titik sa pulang tela. Capital Executive Marcos Lee, milyonaryo, iniwan ang may sakit na magulang para mamatay. Malubhang may sakit ang mga magulang. Ang sariling anak ay tumatangging tumulong. Saan ang konsensya mo? Huminto ang mga kasamahan at mga estranghero sa pagtingin at pagturo. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong hindi ko pa kailanman naramdaman noon. Katawa-tawang absurdidad na halos nakakatawa na. Hindi ako tumakbo. Hindi ako tumawag ng pulis. Dahan-dahan akong naglakad sa gitna ng mga tao. Huminto ako sa harap ng mga banner. Tinitigan ko ang iilang taong binayaran ng mga magulang ko para isagawa ang palabas na ito. Nakita ko pa si Tita Carol sa likod ng karamihan, umiwas ang tingin. Marcos Lee, sa wakas dumating ka rin. Halos hindi na humihinga ang mga magulang mo, pero hindi ka pa rin pupunta sa kanila? Wala ka na bang natitirang konsensya? Sigaw ni Tita Carol habang pinapalakas ang eksena sa harap ng mga tao. Dahan-dahan kong inilabas ang mga dokumento sa aking briefcase, mga inihanda ko para sa sandaling ito. Dahil nandito na ang lahat, may ibabahagi ako tungkol sa mga huwarang mamamayang makakawang gawa na ito. Ipinakita ko ang mga clipping ng pahayagan. Nag-donate ang mga magulang ko ng $5 milyong mula sa kanilang demolition settlement sa Hope Foundation. Tinawag silang charity model citizens. Hanapin ninyo kung gusto ninyo. $5 milyong. Isang alon ng pagkabigla ang dumaan sa mga tao. May mga mukhang unti-unting nagbabago. Kumuha ako ng isa pang papel. Ito ang mga bank transfer records ko. 8 taon. $300 bawat buwan. $30,000 lahat. Ganyan ko ipinakita ang respeto ko bilang anak. Noong nakaraang taon, kulang ako ng $150,000 para sa down payment. Humingi ako ng tulong sa kanila. Ang sagot, bata ka pa. Hindi ka ba pwedeng mag-rent na lang? Tapos ibinigay nila ang 5 milyon. Ngayon, nawala ang huling 100,000 nila dahil sa scam at bigla nilang naalala na may anak sila sa kabisera. Gusto kong tanungin ang lahat dito at gusto kong tanungin ang dalawang napakagenerosong taong iyon. Ang 5 milyon ay kayang tumulong sa libo-libong batang hindi nila kilala. Pero hindi iyon sapat para iligtas ang sarili nilang ego, hindi ba? Tuluyang nawala ang ingay. Ang mga taong kanina ay nagtuturo sa akin, ngayon ay ibang-iba na ang ekspresyon. Ibinagsak ko ang mga papel sa lupa at pumasok sa gusali ng hindi lumilingon. Pagkatapos ng palabas na iyon, tuluyang bumagsak ang reputasyon ng mga magulang ko sa aming bayan. Ang mga kamag-anak na dati ay naaawa sa kanila ay lumayo nang malaman ang tungkol sa 100,000 na nawala sa scam. Binawi ng bayan ang titulong charity model citizen. Ang dahilan, maling asal at nakakasamang impluensya. Para mabayaran ang mga hindi nabayarang hospital bill at ang mga inupahang key performers, napilitan silang ibenta ang karapatan sa lumang bahay ng pamilya. Lumipat sila sa pinakamurang government-subsidized housing sa dulo ng bayan. Isang unit na wala pang 30 metro kwadrado. Madilim. Walang araw buong taon. Mas mababa sa $50 ang renta bawat buwan. Hindi na ako nagpadala kahit 1 sentimo. Tumigil na rin ako sa pagsagot ng tawag nila. Makalipas ang 6 na buwan, 1 buong taon pagkatapos kong lumipat, nakaupo ako sa balkonahe ng aking 70 metro, kwadradong 3 kwarto. Ang sinag ng hapon ay ginagawang ginto at pula ang sahig. Inilapag ng girlfriend ko ang isang plato ng hiniwang prutas at sumandal sa balikat ko. Ano nang iniisip mo? Iniisip ko kung paano ang ibang tao ay ginugugol ang buong buhay nila sa paghahabol ng bagay na hindi naman pala totoo, at sa huli, nawawala sa kanila ang tanging totoo. Nag-ilaw ang phone ko. Isa na namang text mula kay Tita Carol. Marcos, nasa government housing unit na ang mga magulang mo. Walang init sa taglamig. Pwede mo ba silang tulungan? Hindi ko binuksan. Binura ko. Wala akong pinagsisisihan. Hindi lang dahil sa wakas ay nakatapak na ako sa lungsod na ito na gawa sa bakal at semento. Kundi dahil nakita ko mismo kung paano ang tropeo ng kapalaluan ay naging alikabok. May 5 milyon sila noon. Pinili nilang gastusin iyon para sa papuri na walang halaga. Nagsimula ako sa wala at ginamit ko ang bawat patak ng pawis para bumuo ng isang bagay na totoo. Sa labas, dahan-dahang bumabagsak ang gabi sa kabisera. 10,000 ilaw ang sabay-sabay na bumubukas, bawat isa may sariling kwento. At ang akin, pagkatapos ng lahat ng nangyaring katawa-tawang tinatawag na kabutihan, ay sa wakas nakatagpo ng kapayapaan.
Ito ang bahay ko. Wala akong utang na kahit kanino at hindi ko kailangan ang hungkag na pag-aproba ng iba. Sapat na iyon. Makalipas ang 1 taon, nakaupo ako sa balkonahe habang bumabagsak ang taglaga sa kabisera. Maganda. Malinaw at malalim na asul ang langit. Puti ang mga ulap. Nakasama ko ang girlfriend ko sa tabi. 6 na buwan na kaming magkakilala. Katrabaho ko siya. Noong nalaman niyang may bahay ako, pumayag siya. Ano nang iniisip mo? Wala. Iniisip mo ba ang mga magulang mo? Hindi. Talaga? Tama. May pagsisisi ka ba? Tungkol saan? Sa pagputol ng ugnayan sa kanila? Wala. Sila ang pumili ng landas nila. Ako ang pumili ng sa akin. Pero magulang mo sila. Alam ko. Pero hindi ibig sabihin noon na kailangan kong isakripisyo ang sarili ko. Binili ko ang bahay na ito sa edad na 32. Mas huli kaysa karamihan. Pero akin ito. Wala akong utang dito sa kahit sino. Alam ko. Proud ako sa'yo. Tumunog ang phone ko. Hindi kilalang numero. Sino yan? Hindi ko alam. Hindi ko sinagot. Tumunog ulit. Parehong numero. Baka sagutin mo. Baka importante. Sandali akong nag-alinlangan. Pagkatapos ay pinatay ko ang phone. Hindi ako sasagot. Bakit? Ayokong sumagot. Tumingin siya sa akin, hindi na nagpilit. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang papalubog na araw ay tumama sa mukha ko. Mainit. Naalala ko ang 1 taon na nakalipas. Nakaupo sa lumang inuupahan, nakatitig sa phone ko. 32 taon. Walang bahay, walang kotse, wala na ang girlfriend. Nag-donate ang mga magulang ko ng 5 milyon at tinawag akong makasarili. Ngayon, 33 na ako. May bahay, may kotse, may taong nagmamahal sa akin. Ang mga magulang ko, hindi ko alam kung nasaan sila at ayokong malaman. Siguro ganoon talaga ang buhay. Pumipili ka at paninindigan mo ang pinili mo.